Napamaniobra ang SUV na yan sa isang kalsada sa Barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan. Yun pala ay para tingnan kung sino ang naghagis ng bote. Saktong dumaan ang SUV, mabuti at hindi tinamaan. Sa mas malapit ang kuha ng video, isang lalaki palang naghagis ng bote ng 3 beses. Nakilala ang lalaki ng bato na residente sa Zone 1. Nagawa lang daw yun ng lalaki dahil sa matinding kalasingan. Ipinatawag na siya sa barangay at humingi ng paumanhin. Bilang parusa, pinatawan ng community service ang lalaki. Bugbog sarado ang isang lalaki matapos mang-hostage ng isang batang babae sa Parañaque. Paliwanag ng suspect na gawa niya ang krimen matapos siyang hiwalayan ng kanyang misis. Balita hatid ni Jomer Apresto. Kuha ang video na yan sa bahagi ng Barangay Don Galo sa Parañaque City nitong linggo. Makikita ang isang lalaki na bigla na lang sinunggaban ng isa pang lalaki hanggang sa kinuyog na siya ng taong bayan. Nakatakbo pa palayo ang lalaki. Na-corner siya ng mga tao at muling kinuyog. Ayon sa pulisya, hostage taker ang lalaking ginulpi sa video. Habang ang lalaki na unang sumunggab sa suspect, isang pulis na nakasibilyan. Bago ang insidente, makikita ang 43 anyos na suspect na pumasok sa Bulungan Public Market pasado alas 12 ng tanghali. Paglabas niya, bit-bit na niya ang 2 taong gulang na babaeng biktima na katabi noon ng kanyang magulang na taga-tiktik sa palengke. Sinubukan pang pigilan ng mga tao ang suspect pero hindi sila gaanong makalapit dahil may nakatutok na kutsilyo sa biktima. Bigla napasugod dito yung tatay mismo ng bata at humingi po ng sukulolo sa amin. Dala-dala kasi nila yung anak nila doon. Biglang napadaan itong suspect at biglang tinangay yung anak nila. Umabot sa mahigit 1 oras bago tuluyang nasagip ni Patrolman Samuel Melad ang biktima sa bahagi na ng tulay. Mahigit 1 kilometro ang layo mula sa palengke. Nagtamo ng mga galos ang biktima. Sugatan din ng pulis matapos niyang awati ng mga gumugulpi sa suspect at makuha ang kutsilyo na nalaglag nito. Masaya kasi safe yung bata. Kasi yun lang po talaga nasa isip ko, yung maligtas yung bata po. Kasi nung nasa tulay po, yun na, nasa isip ko nun po. Tatapon niyo yung bata dun sa may dagat. Ayon pa sa pulisya, 1 oras bago ang pagdukot sa batang biktima, isang lalaki ang tinangkapang i-hostage ng suspect. Maswerte at lumaban daw ang lalaki. Sa panayam ng GMA Integrated News sa suspect, sinabi niyang galing siya ng Samar at 2 linggo pa lang siya sa Metro Manila. Mamamasukan daw sana siya bilang construction worker. Pero balisa raw siya dahil naghiwalay sila ng kanyang asawa. Ang kutsilyong ginamit niya sa pang-hostage, napulot umano niya sa tabing dagat. Nagsisisi ang suspect at humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Siyempre, hindi mo gusto maghiwalay kayo ng asawa mo. Sobra sirang pagsisisi ko. Maharap ang suspect sa patong-patong na reklamo tulad ng serious illegal detention, child abuse, alarm and scandal at illegal possession of bladed weapon. Sumailalim naman sa assessment ang biktima kaugnay sa trauma na posibleng iniwan ng suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magtatangkang mag-set ng world record ang taunang alay lakad ng mga Katoliko papunta sa Antipolo Cathedral. Ayon sa Diocese of Antipolo na nagpaabot din ng paanyaya sa mga deboto, target na makuha ang Guinness World Record para sa largest gathering for a walking spiritual pilgrimage in 12 hours. Gagawin yan mula alas 6 ng gabi ng Huwebes Santo hanggang alas 6 ng umaga ng Biyernes Santo. Karaniwang nanggagaling sa Metro Manila ang mga debotong sumasali sa alay lakad na nilalakad ang ruta para makarating sa katedral. Sa Semana Santa noong 2024, umabot sa mahigit 7 milyong deboto ang nakilahok sa alay lakad. Mga kapuso, mahigpit na paalala ng Department of Health sa publiko, pakatutukan pa rin po ang ating kalusugan at kaligtasan sa gitna ng paggunita o pagbabakasyon ngayong Semana Santa. Itinaas na ng ahensya ang Code White Alert sa lahat ng pagamutan sa bansa na tatagal hanggang April 20, Easter Sunday.
Pinaghahanda ng DOH ang lahat ng medical personnel, lalo na yung mga nasa emergency room at critical care unit para agad na tumugon sa posibleng pagdagsa ng mga posibleng biktima ng aksidente, sakuna o anumang health-related incident. Paalala rin nila sa mga biyahero na maging maingat sa kalsada, lalo pa at mainit ang panahon. Basta't may pananampalataya, may pag-asa. Kapag may naniniwala, pwedeng magsimula. Ilang araw na lang, i-welcome na tayo sa Santo Cristo, ang itinuturing na pinakamakasalanang lugar. Hindi lang comedy pero may aral ding hatid ang pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan na perfect ngayong Holy Week. Produced yan by GMA Pictures. Bago ang showing nito sa April 19, Sabado de Gloria, naglibot muna ang cast sa ilang sinihan itong weekend sa pangunguna ng lead actor ng movie na si David Licauco. Warm welcome ang ibinigay ng fans. Game ang cast na nakipag-meet and greet at pa-picture. Kaya naman ang ilang fans nag-advance na sa pagbili ng tiket. Kasama rin sa Samahan ng Mga Makasalanan sina Sanya Lopez, Joel Torre, Buboy Villar, Betong Sumaya, Charis Solomon, Lisel Lopez, Jay Ortega, Ewan Micael, at marami pang iba. Isinare din ni David ang kanyang plano ngayong Holy Week. I'll be going to the beach kasama family ko, and then mag-7 churches. Kasi yun yung family tradition namin, I think this coming Friday. Mga kapuso, sana manood kayo ng Samahan ng Mga Makasalanan. April 19 na yan in cinemas nationwide. Speaking of David, dapat ding abangan ang kanyang music career. Sa May 16 kasi, nakatakdang i-release ang debut single niya na I Think I Love You under Universal Records. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado naman ang isang lalaking nagpaputok umano ng baril sa Pavia, Iloilo. Ayon sa pulisya, inabot ng halos 5 oras ang negosasyon sa pagitan nila at ng lalaki na inireklamo ng kapwa residente. 5 beses umanong nagpaputok ng baril ang lalaki dahilan para sila'y gumanti. Kalaunan, nahuli rin ang lalaki na may tama ng bala ng baril sa balikat. Dinala siya sa ospital bago isinailalim sa kustudiyan ng pulisya. Walang ibang sugatan sa insidente. Tumangging humarap sa kamera ang lalaki para magbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Humingi ng asylum sa Amerika si retired police colonel at dating general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Ruina Garma. Sabi ng abogado niya si Attorney Emerito Kilang, November 2024, nag-apply ng asylum si Garma kasunod ng pagkakaharang sa kanya sa San Francisco Airport dahil sa kanseladong US visa. Mahiring daw dapat para sa asylum application noong April 2 pero nakansela. Magsusumiti naman daw si Garma ng kontrasalaysay para sa mga reklamong murder at frustrated murder laban sa kanya noong Pebrero. Kaugnayan sa insidente ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong July 2020. Una nang itinanggi ni Garma na may kinalaman siya sa pagpatay kay Barayuga nang humarap siya sa mga hearing ng House Quad Committee. May abiso ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mamimili ng mga laman-dagat na mula sa karagatan sa ilang bahagi ng Pangasinan. Nakitaan kasi ng toxic red tide ang coastal waters sa Anda at sa Bolinao. Ayon sa BFAR, hindi ligtas ang pagkain ng shellfish at alamang na galing sa mga nabanggit na lugar. Ang ibang klase naman ng laman-dagat tulad ng isda, hipon at pusit, ligtas po yang kainin basta't nalinisang mabuti bago lutuin. Samantala, price check naman tayo para sa mga nagbabalak mag-isda muna ngayong Semana Santa. Batay sa huling monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, nasa 140 pesos hanggang 250 pesos ang kada kilo ng bangus. 120 hanggang 180 pesos naman ang tilapia. 180 hanggang 320 pesos ang galunggong. Samantala, ang alumahan naman nasa 270 hanggang 360 pesos kada kilo. Mula naman 100 hanggang 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng tamban. 370 hanggang 450 pesos per kilo ang pusit.
150 pesos hanggang 320 pesos naman ang tambakol. Salmon head po, 160 pesos hanggang 240 pesos per kilo. Tuloy-tuloy po ang pagdating ng mga biyahero sa Ninoy Aquino International Airport ngayong Martes Santo. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP? Kara, tama, hindi naman talaga tumigil yung pagdating ng mga pasaherong kababayan natin na papunta rito sa NAIA Terminal 3, pati na rin po sa iba pang terminals dito sa NAIA. Karamihan po sa kanila ay magbabakasyon sa ibang probinsya o di kaya ay sa ibang bansa o di kaya mga OFW Kara na babalik ng trabaho at aalis ngayong Martes Santo. At simula nga 8 a.m. hanggang sa mga oras na ito, Kara, ay hindi naman po ganon karami yung dating ng mga pasahero dito. Hindi naman siksikan at wala rin na mga pila tayo nakita. Ang napansin natin, Kara, marami ang dumarating na pasahero dito sa airport 4 to 5 hours bago ang kanilang biyahe. Gaya ng ilang seafarers na nakausap natin na papuntang Singapore na nasa airport na alas 9 pa lang ngayong Martes Santo ng umaga, kahit alas 2 pa ng hapon ang flight. Mas mainam na raw kasi ang mas maaga para tiyak na makabiyahe ng maayos. Kung may mga paalis, meron din pong parating, gaya ng ilang OFWs mula sa Taiwan na nakausap natin na nakakuha ng leave sa trabaho at dito sa Pilipinas magsesemana Santa. Dahil may mga connecting flight pa probinsya ang ilan sa kanila, dito muna sila sa OFW Lounge, nag-ayos ng gamit at nagpahinga. Para kasi, Kara, sa mga OFW exclusive ang OFW Lounge, kung saan meron pong buffet at unlimited espresso-based coffees at iba pang drinks. Para po matiyak na maayos na ipatutupad ang mga patakaran sa NAIA Terminal 3, isa rin po ito sa mga ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ngayong umaga. At Kara, hindi pa naman po mabigat ang daloy ng trapiko dito sa papasok sa NAIA Terminal 3, pati na rin po sa ilang terminals dito sa NAIA. Pero ayon sa ilang security personnel na nakausap natin, kadalasan base sa kanilang karanasan kapag Martes Santo, bandang hapon dumarami o bumibigat ang daloy ng trapiko. Kara? So, JP, ano ang abiso ng NAIA? Ilang oras before your flight dapat nasa airport ka na? Kasi I understand yung 4 to 5 hours for seafarers. Alam mo naman, yung asawa ko ay seafarer. Talagang maaga talaga silang dumarating kasi meron pa silang ibang papeles na kailangang isumite before their flight. Pero for regular passengers, kunyari hindi ka OFW, ilang oras if you're going on an international flight? O for international flight, Kara, talagang 3 to 4 hours ang abiso. Pero iba pa yan kung ikaw po ay OFW kasi meron na pong separate OFW line para dito. Correct. Pero talagang ang nire-recommend po talaga 3 to 4 hours for international flight. At pagdating po sa domestic flight, kahit 2 to 3 hours. Pero dapat pong i-calculate ang daloy ng trapiko kung saan po kayo manggagaling. Kara. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Kapusong netizens, nagbabalik ang U-Scoop ng GMA Integrated News bilang U-Scoop Plus. Calling all U-Scooper na gusto makibahagi sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali na sa U-Scoop Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong istorya sa aming newscasts. Gamitin lang ang hashtag U-Scoop sa inyong mga post.